Sila so, ayan, nag-enjoy ba tayo? Yes, nangangalay sa paa? Hindi na. Ayan. So, madaya daw kasi babato ng logo. Ayan, so, sino excited na? Amen. So, basahin nga natin yung theme natin for month of July. 1, 2, 3, go! Grow in Christ. Walang conviction. Sabihin nga natin, grow in Christ! Grow in Christ. Ayan, ayun yung magiging topic natin for the month of July. So, be ready na mangusap sa atin si Lord. Amen ba? Sino ready na at excited? Amen. Kahit na. So, hindi natin pa, hihintayin pa ang speaker natin sa hapong ito. Tawagin ko si Pastor Raul Aragon. Amen. So, purihin ng Lord uli sa mga buhay ng mga kabataan narito. Salamat po. Okay. So, ang inyong series ngayon sa magandang bagay ito. Itong pag-aaralan ng sobat ito, yung Grow in Christ. Bakit Grow in Christ? Kasi bilang mga Kristiyanong kabataan, kailangan ninyong lumago, tumibay, lumalim sa Panginoon. Hindi sa pagiging religyoso or devoto. Di ba, pagka isang tao ay masyadong attached sa kanyang pinaniniwalaang religion or kaya kanyang sa Diyos, ang tawag sa alay, magiging masyadong devoto o fanatic. Di ba? Pero ito, iba, ang hamon natin, at mamaya sa salita ng Lord, ang hamon natin is tayo ay lumago, lumibay, lumalim sa Panginoon. Bakit? Kasi mga kabataan, para maintindihan nyo, lalo dito sa mga bago lang, no? Hindi yun itong pinasok ninyo. Ha? Even though this is a church, but pag lang sa mainit, baka masyado umitin. Yeah. No, ang pinasok natin mga kabataan, siguro sa mga bago lang din, this is not a religion. This is a relationship from God. No. Hindi relihiyon. Kasi hindi naman relihiyon ang magdadala sa atin sa langit. Tandaan natin mga kabataan, after this life, ito pagkatapos ng buhay natin, meron tayong patutunguhan. Di ba? Hindi naman kayo mananatiling buhay habang buhay. May tinatawag na life after death. Ibig sabihin, mayroon tayong patutunguhan, mayroong langit. Yeah, mayroong langit na pinanako ng Diyos for those who are believe in Him, yung mga naniniwala sa Kanya at nagbibigay sa Kanya. Hindi ko sino ang magiging matatag sa reliyon, hindi. Kasi kung pag-uusapan natin ng reliyon, hindi reliyon. Diba? Tapos kung tinanong natin kung anong sinong tamang reliyon, walang magsasabi sa akin lang sila yung mali. Kahit na yung Church of Satan, alam mo hindi mo siya kakagating, yung Church of Satan, meron Church of Satan, o kaya yung mga satanista. Religion din yun. Ang Diyos nga lang nila si Satanas. Diba? Kaya ang mga Hindu, ang dami nilang Diyos, there are 10,000 gods. No, meron silang 10,000 gods. Lahat ng bagay na gumagalaw, lahat ng bagay na may buhay, Diyos sa kanila. Kaya hindi sila kumakain ng baka. Kasi pag kinain nila yung Diyos nila. Diba? Ang mga Buddhist, ang kanilang Diyos ay si Confucius, si Buddha. Ang iba, ang si Confucius ang Diyos. Ang mga dito sa Pilipinas, kahit si Rizal, ginagawa nilang Diyos. Alam niyo ba yan? Na si Rizal ay Diyos. Na siya yung counterpart ni Jesus dito sa Pilipinas. Yung mga tinatawag na watawat ng lahi o Rizalista. Sa Kalambak, sa Richaria, meron. No? Merong mga ang kinikilalang Diyos ay tao. Diba? So maraming klase ng religion dito sa ating bansa. Actually, kung tinignan mo sa sect, alam niyo yung sect? Yung SEC,
o yung tinatawag na Security Exchange Commission. Doon kasi tinatala yung mga klase ng grupo. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng isang assembly o pagtitipon na ganyan na hindi nakaresto. Kapag ka 50 na ang nag-iitipon, pwede nang hulihin. Kapag ka laging sasama-sama, pwede nang hulihin ng, ng gobyerno o ng otoridad. Bakit? Illegal assembly yun. Kailangan, kung kayo ay naka-50 na, kailangan yung i-rehistro sa Security Exchange Commission. Kasi bakit? Assembly na yun eh. Pwede pag-isipan kayo na kayo gumagawa ng isang illegal na activities or activity. Bawal yun. Kaya kailangan, pagka meron na kayong grupo at ito ay lagi na nag-minute o lagi na kayong nagsasama-sama, kailangan mo itong ilagay sa rehistro sa Security Exchange Commission. At bibigyan ng grupo yon ng ng permit para kung kayo may magkakaroon ng pagtitipon, kahit ano yan, religious man o hindi, basta meron na kayo 50, dapat meron ng permit. Di ba? So, sa SEC, pag tingnan ninyo, napakadaming religion. Iba't iba. No? Iba't iba. At ang word to Lord ay isa doon. Pero ito sinasabi ko, hindi mahalaga ang pangalan. Hindi mahalaga ang reliyon. Ano bang kahalagahan ng reliyon sa atin? Bakit sa resume, bakit sa biodata, meron nakalagay doon, ano yung religion? Tinatanong kung anong religion, di ba? So, inilalagay natin kung ano yung religion natin. Ang tanong, bakit mahalaga? Kailangan ba yung sa trabaho? Pag ba kayo magtatrabaho, kayo mag-aaral, mahalaga ba yung religion doon sa iyong mga information? Bakit mahalaga? May idea ba kayo? Kasi pag kayo nag-apply ng trabaho, kaya gagawain ng resume, isa doon is religion. Ang tanong, mahalaga ba yun? Sino sasagot sa inyo? Bakit mahalaga? Bakit may religion? Kaya Francis, bakit nga ba? Bakit kailangan mayroong religion sa resume, sa information na meron tayo? Para maintindihan natin. Kaya Francis, bakit? Ba't mahalagang malaman ng lawyer o kaya nung taong pagsasabitan mo ng resume mo o biodata mo kung ano religion mo? Bakit? Tingin ko po kasi po mahalaga na malaman po nila yung commitments po natin. Meron po kasing ibang religion na merong activities ng weekdays. Kadalasan po trabaho weekdays. Okay. Sino pa? Dito sa mga girls. Sino kaya, Nia? Nia, anong dahilan? Bakit sa tingin mo, bakit hindi na human? Bakit kailangan ng religion? Bakit kailangan italaga yung religion? Hello. And sa akin naman po, sa inyo din po kay Kuya Francis po na may activities po na iba-iba yung day. Example po sa Sabadista. Alam niyo po, sa Sabado mo sila nagsisimba. So parang aware po yung na ganito yung activities na bawal So hindi natatanggapin kasi may pasok na Sabado, di ba? Hindi ko po sure. Pero ano po, siguro po, depende po sa Tatanggap? kung anong day po sa Sabado. Sino pa ang pwedeng sumagot yan? Si Grace kaya? Si Grace Shell? Ayan, Grace Shell. Ano ba pangalan niya? Grace Shell. Grace Shell, sa tingin mo, bakit mayroong religion dun sa biodata o may resume ng isang tao? Pag nag-aaral. Siguro po pag may mga activities po sila na sometimes, yung ibang religion is bawal po nilang gawin. Tapos yung iba po, pwede nilang gawin, pero yung ibang religion is bawal. So, bawal. Ano bang mga recent activities na bawal sa ibang religion? minsan po yung iba, for example po yung mga Muslim, kailangan po nila mag-gawin ng Oo nga, kailangan nakalas sila, kailangan hindi kita yung ng buhok, kaya sila okay, totoo yun, tama yun. Kaya may nakikita ko nagbabalibol. May mayroong suot na so tama yun, good. Sino ba dito? Kuya Corix, ano ang tingin mo? Bukod sa sinabi nila, ano ba yung dahilan? Bakit
inaalam yung religion ng isang tao pag sila nag-a-apply o kayo nagpapasa ng resume. Napakahalaga po nung kasi nakikita po kasi siyang reference eh. Kasi reference na kapag may religion ka po kasi, nakikita niya talaga na yun nga, kilala mo ang Diyos. Kasi kung ilalagay mo doon satanista, hindi ka pa pwede magtrabaho dito. Kasi siyempre, alam mo na Nakasunod mo yung company na. Yung company o kaya. Kasi kasama kami sa tanas. Okay, so napakahalaga kung bakit mayroong religion o bakit nilalagay natin. Kasi kung tinitingnan din nung amo mo o nung tatanggap sa'yo yung company na ikaw ay mayroong kinikilalang Diyos. Kasi kung wala kang ilalagay sa religion, Egypt, paano mo tatanggapin ito kung wala kang kinikilalang Diyos? Bakit hindi ako sundin ito? Di ba? So napakahalaga dun makikita yung karakter ng isang tao, how to treat God. Tama niya? So, nagkakatalo-talo na lang, o nagkakaroon na lang ng differences kung sino yung Diyos ng isang religion. Nakukuha nyo na? Nakukuha nyo yung religion. Ngayon, lagi natin sinasabi ko sa inyo, hindi ito religion, but this is a relationship. A relationship between us and God. No? Pero, siyempre, napakahalaga ng religion kasi religion nag-define yan na ng isang tao ay kumikilala sa Diyos. No? Ang pagkakaiba lang kung sino Diyos. Ang mahalaga, meron siyang kinikilalang Diyos sa kanyang buhay. Kasi kahit sarili, pwede gawin Diyos di ba? May narinig ba kayo ang sarili, Dino Diyos? Pera, Dino Diyos? Gadget, Dino Diyos, di ba? Lahat ng bagay, pwede mong gawin Diyos. Ano ibig sabihin nun? Mas pinapahalagahan mo ang bagay na yun. Higit sa buhay mo. Nakuha niyo? For example, pera. Pag ikay walang pera at wala kang perang hawak, pwedeng apektado ang iyong pagkatao. Tama ba yan? Pwede. Meron nung kilala, pag walang pera, nagkukulay green. Nawawasak yung tawid. Bakit? Kasi nagagalit pag walang pera. Di ba? Puso nila, takot na takot sa kanila. Pagka walang pera. Bakit? Kasi pag walang pera, yung aso, yung parang ganito. Na pag umalis ka dyan, walang pera! Kaya yung kanila mga aso, pag walang pera yung amo nila, takot na takot. Bakit? Kasi lumilipad sila eh. Di ba? Takot niya. So ano pa, pwedeng maraming bagay ang pwedeng Diyos, maaaring ang sarili mo, Diyos mo na. Yung kagandahan mo, Diyos mo na. Yung kagandahan lalaki mo, Diyos mo na. Mga bagay sa buhay mo, Diyos mo na. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo at minsan apektado ka kapag ito ay wala sa iyo. Ang tawag doon, Diyosan ng buhay mo. Kaya pwede ka na magtayo ng religion. Pag Diyos mo ang sarili mo, for example si Bricks Christian Fellowship. PCF. Diba? O kaya si Irish. Kampon ni Irish. Diba? Kaya pwede. Mga alagad ni Leia. Pwede yun. Tapos ikaw yung Diyos nila. So, what I mean is, ang pag-uusapan natin ngayon is for us to grow. Kanino? Doon sa ating religion? Doon sa ating Diyos na kinikilala? No. We must grow in Christ. Kasi we are a Christian. At ang pagiging Kristiyano is a relationship. Ang isang relasyon buhay. Hindi ba pwede na ipag-relasyon ka, ikaw lang may alam na boyfriend mo siya. Tapos yung boyfriend mo, hindi ka alam na kayo pala yung kasintahan. Hindi pa pwede ganun. Meron bang ganun? Meron kang kasintahan, meron kang boyfriend, pero hindi niya alam. Pwede ba yun? Meron kang girlfriend, pero yun, girlfriend ko yan. Pero pag nalaman niya, break na kami. Di ba yun? Ang isang relationship, ganito,
Pag pumasok sa isang relationship, nagsabi ka ng I love you, tapos nagsabi siya ng I love you too, doon pumapasok yung relationship. At hindi lang natatapos doon. The relationship must be grown. Dapat umaano yan. Kaya nga dito sa church, no, ulitin ko, na pag pumasok dito sa relationship, hindi si pastor, hindi against sa relationship. Hindi ako against. Sasabihin niyo si pastor, parang killjoy. Hindi ako killjoy pagdating sa relationship. Ang ayaw ko lang, pumasok kayo sa relationship na hindi kayo handa. Kasi hindi basta-basta ang relationship. Pag kayo pumasok sa isang relationship, this is a responsibility. Amen? Huwag dinagdagdagan ang mga batang lansangan, mga batang hamog, mga batang sakit ng ulo. Bakit? Kasi sila yung mga batang ipinanganak ng hindi na paghandaan, hindi na plano. Nakuha niyo ako? Naiintindihan niyo ba ako? Ben, naiintindihan mo ako, Ben? Naiintindihan mo ako, Ben, doon sa sinasabi ko? Okay. Si Jamoy ba nandito pala? Naiintindihan mo ako? Matalinong bata ko. Pinipilit ko maintindihan ng sino man, pati si Riz ba? Pagkataan na? Hindi ba? Anyway, bakit? Kasi hindi killjoy si Pastor pagdating sa relationship. No, hindi ako killjoy. Pero ang aking, kasi ito ang kinalakihan ko bilang isang Kristiyanong kabataan ay yung kung paano yung pastor namin naging maalaga sa amin. Kaya sinusuklian ko lang sa panahon ngayon kung ako ay kabataan. Nakita ko sa pastor namin. Noong una ganun din ay isipan niyo, yung pastor namin yung una. Sabi ko, pastor, parang hindi dumaan sa pagiging kabataan. Parang hindi nagmahal. Parang hindi siya na-in-love. Tinatanong ko yun. Takot na takot kami kasi bawal sa kanya yung mga relationship. Bawal sa kanya. Ayaw niya na yung mga long engagement relationship. Ayaw na. Gusto nila, gusto ng pastor namin, pag ikay naging mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi natatagal na 1 taon. Noong wala hindi ko maintindihan yun. Ano ko doon, kontra ako doon. Sabi ko, si pastor. Pero hindi ko magawang magreklamo kasi meron ako paggalang sa aking pastor. Sa sarili ko lang at saka pag nag-uusap kami, si pastor, kaya noon, ito sabihin ko sa inyo, ito mga hukagi ko noon. Pag nasa church kami, bawal yung usapan. Walang pagka nalalaman na kami ay medyo meron something, tingin na lang kami din yan. Ganyan lang. Pero tawag, nakita mo sa hallelujah. Tapos pag-uwian na, hindi pwede kami magsabay. Maho-office kami. Anong ginagawa namin ito? Sa kanto na namin. Sa kanto. Ganon yung diskado ko, huwag yung gagayahin yan. Kasi bakit? Naintindihan ko. One time, inupuan ako ng aking pastor. Nag-usap kami. Sabi niya, Raul, kasi kaya pala niya ako inuusap kasi gagawin niya akong leader. Gagawin niya akong presidente ng kabataan. So, inupuan niya akong ganyan, sa kanya ipinagawanan sa akin. Yung pala gagawin niya akong president. Kasi, kung ako'y presidente, pasimuno ako ng rules na nilalabag ko sa kanya, paano ba ako magiging leader? Ibig sabihin, ako bilang leader, ganun ang ginagawa ko, paano pa kaya yung mga member? Ito ako magiging good example. Kaya piniliwanan niya sa akin. Tapos sinabi niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, alam mo kung bakit ayaw ko ng long engagement? Una, yung sinabi, lagi sinasabi sa kabataan, sabi niya, may tiwala ako sa inyo. Hindi sa wala akong tiwala sa inyo. Pero wala akong tiwala sa demonyo. Bakit? Sabi niya, dumaan din ang sa pagiging kabataan. At napakadelikado ng isang kabataang babae lalaki na malaglag sa tukso. Bakit dinaanan niya? Mahirap dumaan sa tukso. Ang tukso, ano yan? Traidor.
Kaya ayoko. At kapag kayo nalaglag sa tukso, maraming bagay na may pwedeng mangyari. Una, masisira ang buhay ninyo. Bakit? Kasi hindi kayo handa. Kaya lang, dahil sa nagkaroon na ng problema, na-disgrasya na, ano gagawin niyo? Magpapakasal? Hindi kayo handa. At kung hindi naman kayo magpakasal, ay isira na ang buhay ninyo. Di ba? Kung kayo nag-aaral pa, paano yun? Titigil ka? Dahil jaundice na. Titigil kasi kailangan magtrabaho sa pag-aaral. Kailangan magtrabaho dahil meron ng pag-igagatas at pakakainin. Eh, di sira na yung mga plano. So, unti-unti ko naintindihan, oo nga, no? Oo nga. Kaya ang relationship is responsibility. Buhay ito, hindi ito relationship na pinasok mo lang pagkatapos wala lang. Parang just chin-chin lang, just for fun lang. No. Meaning ko, when you go into relationship, this is may kalakip na responsibility. Tanong, kaya pag meron akong alam na gustong manligaw at sinabi niya na gusto kong ligawan eh, tatanungin ko, handa ka na bang mag-asawa? Kasi sa susunod na linggo, ipapakasal kita. Handa na ba kayo? Wala na ba kayong pangarap sa buhay? Nauuhay niyo po, hindi ako against sa relationship, against sa walang responsibilidad na relationship. Pagtapos kayo na pag-aaral nyo, magtrabaho kayo, kapag kaya nyo na, at kaya nyo na magpamilya, then go on. Pero kung ngayon hindi nyo pa kaya at umaasa pa kayo sa mundo ng inyo na pahingi ng pahingi at hindi nyo pa kaya, tigilan nyo muna. Kasi ayaw ko ng long engagement. Bakit? Kasi katulad ng pastor ko, ang long engagement, nilalagay nyo ang sarili nyo sa delikadong sitwasyon. Bakit? Kapag ka mahaba kayo, tinan nyo, alam nyo yung magka-relationship, una, holding hands. 10 years, holding hands pa rin kaya? Hindi nga. Ano gagawin nyo? Pagkatapos ng akbay, ano susunod? Di ba? Kikis. Hanggang ganun lang. Hindi, i-level up mo yung birthday ko naman. Lips naman. Pagkatapos sa lips, ano? What next? Hanggang dumating sa punto, pagsisisirin niyo na. Hindi nagagawa niyo. Kasi gano'n ang demonyo eh. Hindi siya nagsisimula sa malaki, sa maliit. Pinagdadama tayo. Pinagdadama ng demonyo ng tao. Lalo ng mga Kristiyano. Kaya mga kabataan, darating kayo dyan. Darating kayo dyan. Huwag yung gagawin ng mga bagay na hindi dapat ginagawa ng hindi kasal. Talaga akong sasabihin sa inyo. Dahil yan ay hindi nakalulugod sa Diyos. Nabuhay niyo. Masasabihin ko na sa inyo, masaktan kayo, kaya tamaan kayo. Kaysa doon sa huli, umiiyak kayo. At nagsisisi sa lahat ng mga pagkakataon. Ngayon pa lang, sabi nga, prevention is better than cure. Mga kabataan, darating kayo dyan. May-enjoy nyo yung buhay ng may relationship pag ito'y tama sa Panginoon. May perfect time dyan. Tingnan nyo ang Kuya Rick at Ate Kizzy. They enjoy their lives. Meron pang bonus. Sila yun. Kita nyo si Kuya Pao at si Ate Sara. They enjoy their marriage life. Masaya sila. Nakakapaglikod. Walang sakit sa kalooban. Diba? Si Kuya Enrico, si Ate Shasi, even though sila ay nagkamali, pero tinan nyo, nakabawi sila. Masarap gawin ang isang bagay kapag ito ay kalooban ng Panginoon. Kaya ako ito sinasabi kasi relationship ang pinag-uusapan natin.
ayusin natin ang relationship natin sa Lord, magiging maayos na relationship natin sa ating kapwa. Nakukuha niya. Ang isang Kristiyanong kabataan, hindi dapat umayon sa mundong ito. We have our own identity. Ano masabi mo nga, sariling identity. Kristiyano ka. Kristiyano ka. Sabi mo sa itabi, Kristiyano ka. Alam mo, pag sinabing Kristiyano, iba ang dating noon. Pag sinabing Christian, hawak-hawak mo, hindi ang di. Ang hawak mo ay ang pangalan ng Panginoon. E kinapit sa'yo ang pangalan ni Kristo. Diba? Kung ikaw ay isang Noranians, ikinapit sa'yo ang pangalan ni Nora. Pag ikaw ay isang Bilmanians, ikinapit sa'yo ang pangalan ni Bilma. Diba? Pero because we are Christian, ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang pangalan sa atin, ang pangalan ni Kristo. At kapag tayo ay napupulaan dahil hindi nakikita sa atin ang pagiging Kristiyano, sino napupulaan? Si Christ. Bakit? Kasi hindi natin iningatan ang pangalan niya. Anong apelido mo, Mia? Soria po. Soria po. Soria. Taga-san ng mga taga-Soria? Mindanao po. Hindi sa Divisoria? Taga? Mindanao po. Mindanao. Hayaan mo masira ang pangalan ng Soria sa iyong pangalan sa'yo? Hindi, di ba? Pangangalagaan mo yan. Yan na lang ang dignidad at pinangahawakan mong apelido. Paano kung halimbawa ang apelido ng Peñano? Tama ba ako? Peñano. Peñano. Kabalitaan na nasangkot sa isang krimen. Anong masasabi kaya ng tatay mo? Diba, minsan, kapag halimbawa yung anak, nagkaroon ng matinding krimen o nagamit sa isang pangit na sitwasyon, anong sinasabi? Hindi kita anak, hindi mo inalagaan, wala na akong anak. Bakit? Kasi yung apelyido natin ay dinungisan mo. Di ba? Kaya ingat na ingat kasi kahit pabaho ang apelyido mo, iingatan mo yan. Di ba? Ano nyo ba sa alam ba kung anong mga apelyido? Kakatawa, bagong gahasa, meron nun. Hindi, totoo. Totoo. Ang pangalan Myla. Kaya graduation, unang karangan ng mag-ibig, Myla, bagong gahasa. Pagano daw ako nagbibiro. Kamunta sa alam ba? Meron to. Meron pala doon basahan ng apelido eh. At saka wait. Pangalan Myla. Hindi nga, di ba? Kaya minsan parang yung iba ayaw ng pagiging ng apelido eh. Hindi na, alam ko magaganda ang apelido nyo. Ang apelido nyo siyon? Indigo. Wow. Indigo. Ikaw na, Makalintal, Terobias, Palero, Banaang. Di ba? Gaganda. Kaya ano ba yun? Mansano ba? Sounds like Edu Mansano. Ano yung Mansano, di ba? Mga artistahin. Si Kuya Jerome, ano din niya? Soilo. Di ba? Lagi sa tawagin yung Soilo. Yung sa graduation na mahaba, no? Nagtatrabaho na yung mga kaklas niya siya, nakatulog lang, tinatawag ko sa graduation. Pero ano si Kuya Jerome, graduation. Ano yung si Kuya Jerome na ni ayaw pumasok? Tama pa naman. Diba? At yung ibang mga sipag kasi pag mag-aral, tumigil pero ito, hindi na ako tapos. At sabi ko sa akin, Pastor, gusto kong mag-abroad. Kaya dyan pag nag-abroad ka, huwag mo kakalimutan ng Sheila, ha? Lagi ka mong papadala, ha? Bakit hindi sabi kasi, saan ka? Sa Libya? Sa Israel. Sa akin din. Japan, okay, sa New Zealand. New Zealand. Kasi gusto niya maging ang tawag doon ng farmer.
Oo, sa inyo naman yan, di ba? So, mangarap tayo. Nasa na ba ako? Yung pangalan natin, yung apelido natin, pakaingatan yan. Lalong higit, isa kang Kristiyano. Sino ba ditang Kristiyano? Taas ang kamay. Nagmamalaki ka na ikay isang Kristiyano. Or, hinihiya mo ikay Kristiyano. Pag tinanong ka nung iyong kaklase, Christian ka ba? Hindi. Nakita nila sa purple naman. Hindi. Napagdakulang ako. Hiyang-hiya ka ba? Hiyang-hiya ka ba na ikaw ay isang Kristiyano? Wag. Mga kabataan, huwag nyo ikahiya na kayo Kristiyano. Kasi alam nyo yung bakit? Pag yan ikinahiya nyo na kayo Kristiyano, pagdating nyo sa langit, ikahihiya kayo ng Diyos. Anong gusto nyo? Pagdating sa langit, akala mo, tatagapin ka doon, tapos sasabihin niya, tinanong ka nga eh. Hiya-hiya ka na sabihin mo kay Kristiyano eh. Mga kabataan, it was a privilege for us. Isang malaking pribileyo para sa atin na ikay maging Kristiyano. Tingnan nyo ha, ito lagi ko sinasabi. Try to imagine kung gaano kadami ang kabataan sa lugar ninyo. Sa lugar ninyo. Ba't ikaw lang ang nandito? Kung ikay Tagalos Baños, ba't ikaw nandito? Diba? Try to imagine, sa dami ng kabataan dito, bakit ito lang ang bilang? Bibihira ang tumatanggap sa Lord. Pero alam niyo ba, hindi niyo na mahinanap ang Diyos. Hindi kayo ang pumili sa Diyos. Totoo lang, hindi kayo nandito tayo ginusto yung piliin ng Diyos. Hindi. Pinili ka ng Diyos. Natagpuan ka ng Diyos. Sa iba't ibang kaparaanan lang. Maaaring na-invite ka, katulad kanina, si ano, pangalan nila? Lovely. Si Lovely invited ni Rachel. Si Rachel invited ni Kim. Si Kim invited ni Sean. Si Sean invited ni Justin. Si Justin invited ni Jing. Si Jing invited ni Ate Rai. Si Rai invited ni Tita Ain. Si Alin, sino nag-invite? Mix po. Si Miko. Si Miko invited ng Panginoon. Tapos. Wala eh. End of story. Patay na kasi si Adan eh. Saan si Adan na nag-invite? Si Lord na lang. End of the story. Hindi ba alam kung si Adan o si Eva ang nag-invite nyo? Yung ahas ko yata. Anyway, nakita mo yun? Di ba? Hindi mo ulitin ko, kabataan, hindi nyo pinili kaya kayo nandito. Hindi nyo pinili ang Diyos. Pero ito ang kagandahan. Pinili ka ng Diyos. Pag nakikita ko si Kuya Dynamite, tonto ako. Tonto ako. Alam niyo ba kung nagsura ni Kuya Dynamite nung una siya napunta dito? Wala yung mata. Kasi, ang haba ng buhok mo, di ba na? Walang makapagpagupit yan. Tinatang ako, nagdadala na ako ng 3 linting. Pero purihin ng Lord kasi. Kita niyo nga sa Kuya Dynamite. Kaya na ako ito. Kaya ka na. Di ba? Ang susunod mag-aaral na yun. Mag-aaral na siya. Amen. Pinili tayo ng Lord. Amen. Mismong ang Lord ang nagkapit ng kanyang pangalan sa iyo. Sinabi niya, Bricks, kinakapit ko ang pangalan ko. Mula ngayon, hindi ka nahiyan. Kasi ang pangalan lahat natin ng iyan, I-A-N. And you are nobody. Yung I-A-N, I am nobody. Kahit sabihin mo ikaw ay magaling, mahusay, wala kang kwenta. Totoo lang. You are nobody. Wala kang nobody. Hindi ka kilala. You are nobody. Kahit ako, I am nobody. Pastor ako. No, dati, I am nobody. Kahit magaling ka, kahit mahusay ka, at marami kang kaibigan, wala kang kwenta. Nagkaroon lang ng kwenta ang buhay mo when Christ came at tinanggap mo. Kaya yung I-A-M, nilagyan ng Christ, that's why you all Christian.
Pero pag hinayaan mo mawala si Kristo ulit sa buhay mo, walang kwenta ulit ang buhay mo. Amin ba? Nakakapasok ba ako sa inyo? And Mga kabataan, seryosong bagay ito. You are a Christian. Si Kristo ang buhay. Si Kristo ang daan. Siya ang katotohanan at siya ang buhay. Isipin mo tanggalin mo si Kristo sa buhay mo. Hindi mo alam ang daan. Wala kang direksyon ng buhay mo. Siya ang katotohanan. Lagi kang mabubuhay sa kasinungalingan. At siya ang buhay. Isipin mo tanggalin mo ang buhay. Ano sa isa mo? Tanggalin mo si Kristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Eh di, wala nang kwenta ang buhay mo. Ikaw ay isang buhay na bangkay. Alam mo ba yun? Zombies. Buhay ka na pero walang saysay ang buhay mo. Totoo lang. Kahit makatapos ka, kahit ikaw magkatrabaho, kahit ikaw magkapamilya, kahit ikaw magtagumpay, pag wala si Kristo sa buhay mo, you are nobody. Nang kwenta ang buhay mo. Totoo lang. Bakit? Kasi pagkatapos ang lahat ng ito, magtatagumpay ka, mag-aaral ka, magkakapamilya ka, magkakaroon ka ng girlfriend, boyfriend, magagawa mo ang lahat. For what? Para saan? Hindi ba lahat ng bagay sa mundo ito temporary lang? Wala ka naman madadala eh. Pag kinamit ka, isa ka na lang abo. Anong say mo? Makapatawa ka na lang. O kaya pagka ikaw kinamit, gagano ka na lang. Wala na. Pero hindi na tatapos ang buhay eh. There is light after death. At dahil Kristiyano kang totoo, yung kaluluwa mo o espiritu mo haharap sa Diyos. At doon, nagkakaroon ng kasaysayan lang ang buhay mo when you go to heaven. Pero tandaan ninyo, kinarimit ka lang dito, kung ikaw ilibing at ikikarimit ka dito sa apoy, magiging abo ka, pati ba naman kaluluwa mo, ikikarimit pa rin sa impyerno, payag ka. Huwag mapalad kayo kung ikay nandito kasi narinig mo na pinili ka ng Diyos bilang isa sa pagkakabita ng kanyang pangalan. At yung pangalan ng Christian must be grow. Hindi pa pwedeng pagkatanggap mo, tapos na. No, kailangan siyang lumago. Grow in character as a Christian. Ang isang Kristiyano, pag sinabi isang Kristiyano, ano ba pagkakaintindi mo? Sige nga, gusto kong maintindihan sa mga millennial na naririto. Kasi ano ba ako? Millennial ba ako? Boomer. 1974. Millennial ba yun? Hindi na. Ano yun? Generation, ano yun? Boomeran ba ako? Ano yun? Ano ba yung generation ko? Kasi, X-Men pala ako. Ano ba yung kapangyarihan ko? Ano ba yung kapangyarihan ko? X-Men ako eh. Siguro nagbabago ko na ano. Okay. Sa henerasyon ito, ng millennial, ano bang pagkakaintindi niya sa pag sinabing Christian? Pag sinabing Christian, anong pagkakaintindi niya pag sinabing Kristiyano? Ano yun? Sige nga, arinig nga, galing sa inyo. Si Kuya, from Bicol. Pangalan siya, Ronel. Monel. Yeah. Monel. Okay, si Monel. Monel, bigyan niyo nga ng bigyan niyo bracket yan. Okay, Monel. Pag sinabing Christian, anong mic yan? Yan. Pag pagka Kristiyano, ano pagkakaintindi mo? Ako po, Kristiyano. Hindi, yung iba. Ibig sabihin, pagka sinabing Kristiyano, para sa'yo ano? Anong ugali, anong karakter? Sa amin po, pag sinabi Kristiyano, sinasabi ng iba, ng not either, mga banal. Mga banal. Eh sa'yo, para sa'yo. Pag sinabing Kristiyano, Ito po yung tunay na tumalikod sa kasalanan. tulay tumaligid sa kasalanan. Sige, tanongin natin si Angel.
You're my angel. Tayo na ang mga angel. Pag sinabing Christian, anong pagkakaintindi mo at anong sa tingin mo karakter, attitude ng isang angel? Angel. Na isang Kristiyano. Sasabihin ito, may pakpak po. Pagka sinabing Christian, ano pagkakaintindi mo? O anong ugali ng isang Christian para sa iyo? Parang holy po. Holy. Pag sinabi niya ba na? Holy. Bukod sa holy. Holy, yes. Ano. Bukod sa holy. Ano pa? Pagkakaintindi mo. Pag sinabing Christian, ano kayong ugali ng isang Christian bukod sa holy? Wala akong notice. Amazing. Sige, tutulungan ka niyo, Kuya. Kuya RJ. NJ. Kuya NJ, ano bang pagkakaintindi mo sa isang Christian? Ano po, siguro pagiging committed po rin for God, ganyan po. Committed for God. Committed for God. Si Sean, ikaw. Yan. Ano ang pagkakaintindi mo? Kasi nakikita mo si Kuya. Dati, Christian to si Kuya. Ano nakikita mo kay Kuya? O sa Kristiyano, ano pagkakaintindi mo? Ano po, servant po. Servant. Political servant dati. Si ano kaya? Si Kuya Dan Mike. Anong pagkakakilala mo, pagkakaintindi mo sa ugali ng isang Kristiyano? Sige. Kuya Dan Mike. Go, dyan mo. Pag sinabing Christian, anong pagkakaintindi mo? Isa lang. Bukod sa holy, ano ba? Tingin mo. Sino ba life group leader mo? Yan. Anong masasabi mo? Nakikita mo ba pagiging Christian ng life group leader mo? Nakikita mo Christian siya? Bakit? Bigyan mo ako ng 100 naman po Isa lang. Anong pagkakakilala mo kay Kuya Francis mo? Anong meron sa kanya bilang isang Christian na leader? Wala. Sabi ko mga baby. Wala kayo damay. Anong meron sa kanya? Isa siyang Isa lang. Ano nakita mo kay Kuya, sige, babalikan kita, ha? Si Bem, ikaw. Sinabing Christian, ano? Pagkakaintindi mo sa ugali ng isang Kristiyano? Ano po, mabait po at banal po. Wow, mabait at banal. Dito tayo sa Si Kim, ikaw, Kim. Si Kim. Anong pagkakaintindi mo sa Christian? Anong ugali kayo ng isang Kristiyano para sa iyo? Maganda? Meron din Christian na hindi maganda. Ano? Pag sinabing Christian, anong pagkakaintindi mo sa attitude at character na meron siya? Pwede mo i-google. Ano? Anong naisip? Si Gracie. Ano po, siguro po malapit kay God. Malapit kay God. Pag Christian, malapit kay God. Si Ayan, si Rapoli. Sabi, hindi mo lang pangalan mo. Anong karakter na isang Christian? Para sa iyo. Pag sinabing Christian, ano sa tingin mo ugali at karakter ng isang Christian? Lovely. Diba? Ano ba? Yung nasa likod, yung kasama ni Reyna. Si Reyna. Ano ang karakter ng isang Christian? Pag sinabing Christian, Reyna, tulungan mo. Ano po, una ko po kasing naisip is meron pong relasyon with God. With God. Ano ba? Ano nga po, sinabi niyo po kanina, para nagkatiwala po sa atin ng Lord yung pangalan na Christ. So, ibig sabihin po, ano ba?
Ibig sabihin po, being a Christian is having a relationship with God. Nga, karakter hindi. Sinabi mo na sinabi ko kanina. Okay, karakter, ibig sabihin, pwede ito yung kanyang attitude, asal, dapat makita sa isang Kristiyano. Tingnan nyo. Ang isang Noranians, kitang-kita sa kanya ang pagiging Noranians. Paano? Paano magsalita ka? Paano magsalita isang Noranians? Hindi! Walang wala. Diba gano'n? Bakit? Kasi ginagaya niya kung sino yung idolo niya. Sino naging idolo dito sa Fernando? Kasi matatanda kasi naging idolo doon. Kaya ako lumaki dyan. Pag sumagot, Ma'am, puno na ang salok. Dapat ka ng alusin. 1+1. Ikaw, Fernando. Ma'am, hindi ka sisikatin ng salok. Dahil tinanong mo ako. Salamat. Diba? Pag ikaw naman si Pinoy, ang iyong idolo, grabe. Ay, diba? Ginagaya mo kung anong karakter, meron siya. Diba? Kung ano yung ugali niya, kuha-kuha mo, parang tatay mo. Kuha-kuha mo yung lakad. O ang tatay mo, ganyan lumakad, yung galing lumakad. Diba? Bakit? Pareho kayong bibig. Hindi pwede na iba kasi nga meron kang meron kang nakuha sa kanya. Dahil si Kristo ang ating pinanghahawakan at ikinapit ang pangalan niya sa atin. Kung ano yung karakter meron si Kristo, dapat ganun din tayo. Kasi Kristiyano tayo eh. Kung masama ugali mo, dapat hindi ka Kristyan. Satan yan. Si Satanas dapat ang pangalan sa'yo. Amen? Ngayon, ito ang payo sa atin. Let us open our Bible in 2 Peter chapter 1, verse 5 to 8. Ayan. Ikalawang Pedro, kapitulo 1, talatang 5 hanggang 8. Pero sisimulan ko sa 3. Okay, sa 3. First, 2 Peter chapter 1, verse 3 to 8. 3 to 8 ang babasahin ko. Ang nakalagay dyan, doon sa mga Bible ninyo, may nakalagay dyan title. Ano nakalagay? Tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Pag sinabing tagubilin, ano yun? Ano yung tagubilin? Masyado malalim yun. Ano sa English na nakalagay? Confirming. Confirm? Sa NIV po, confirming. Confirming. Confirming one's calling. Lakas mo na. Confirming. Confirmity. Confirming. Confirm. Confirming. Confirming. Okay. Sa Tagalog, tagubilin. O kaya, ang dami ko silang tagubilin eh. Ibang Tagalog. Ang Tagubilin. Pag sinabing tagubilin sa atin, anong tawag? Rules? Advice. Yan. Payo. Payo. Ipinapayo sa atin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Okay. Ito yung title ha. Payo. Advice sa atin na mga tinawag at pinili ng Diyos. Ngayon, ito. Bago ako magsimula. Sino dito ang tinawag at pinili ng Diyos? Amen. Kasi ang advice nito ay para sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Yung mga sa tingin niyo hindi kayo pinili ng Diyos at tinawag ng Lord, umuwi na. Umuwi na kasi hindi para sa inyo ito eh. Pero kung consider yourself na tinawag at pinili ka ng Diyos, dahil na andito ka, tinawag at pinili ka, even though in-invite ka lang ni Reyna, in-invite ka lang ni Prince, no, this is not an accident. Hindi nagkataon lang ito. Kasi pwede ka tumanggi eh. Pwede hindi ka pumunta. But look at yourself, nandito ka na, nakaupo ka dyan. Bakit? Dahil pinili mo, no.
Dahil noon pa man, o nung ilang araw pa lang, nangungusap ng Lord sa'yo. At nangusap ng Lord siya, nag-invite sa'yo, nag-invitahan ka. Kasi alam ng Diyos, pag inimbitahan ka ng taong ito, tutugon ka. Hindi mo napansin yan. Hindi mo napansin yan na hindi ito nagkataon lang. Nandito ka kasi pinipili at tinatawag ka ng Diyos. Ulitin ka, huwag ka matakot ako. Pag ng word ko, Lord, hindi na ako makakatakas. O isasarado po namin ang gate. At hindi na kayo makapalabas. Forever ka nang nandito. Natakot eh. Dito ko na. Nasa ilalim ka na ng aking kapangyarihan. Tumayo ka kiyan. O, tignan niyo. Mami natin mga kalulutahin ko kayo. What I mean is this. Seryoso. Ito ang payo sa atin ng salita ng Lord. How to become a real Christian. Kasi mayroong Christian naman eh. Diba? Sa panahon ngayon, ang daming imitation eh. Tao nga eh. Diba? AI. Napapalitan na nga eh. Kaya pagpakalat-kalat ang mukha mo, makita mo sarili mo, nagtitiktok ka na. O kaya umakakit ka na sa mga alam ko eh. Bakit? Kasi kayang opyahin. Ang gagaling na yun. AI ba? Yung mga bata na kung magsalita, alam mo matanda. Bakit? Kasi hindi na totoo. Kaya hindi mo na maintindihan ngayon, sino ba nakikita mo sa social media kung totoo ba o hindi. Diba? Ang bilis kayahin. Sa sapatos, kala mo original. Parehas na parehas. Pag hindi mo ka naging mapangmasid, hindi mo napansin na yung anong isa, local, sino may dito sa sapatos? Yan, di ba? Pag ganda na nabili ko, nung nakita, Mike. Hindi pala Mike. Kasi alas parehas eh. Di ba? Bumili ka, nakabili ko pang pila, 4,000 pila. Asaan ito? Anong pila? Pala! Pala! Bumili na ng cellphone. Di ba? Uy, pambira, iPhone 16 yung nabili ko, tinanong naman mo. Pambira, baligtad lang nasa likod ng screen. Pumili ka ng plancha, hindi mo magamit. Yung hawak ka ng umiinit. Pumili ka ng kutsilyo, hindi mo rin magamit kasi yung tatangan ang matalas. Yan, ang daming bagay na sa mundong ito na hindi nga totoo at hindi mo na malaman kahit kaibigan mo minsan hindi mo na malaman kung totoo yan eh. Di ba? Hugot, akala mo, friend mo. Di ba? Di pala, aahasin ka. Boom! Di ba? Nanakuha niyo ko. Kaya, sa panahon natin ngayon, mga kabataan, we must know who Christian is. At ito dapat ang karakter ng isang Kristiyano. Basahin natin. Verse 3, tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. If you consider yourself chosen and set apart by God, para sa iyo to. Okay. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng maka-Diyos. Yan ha. Mamuhay ng maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kanino? Kay Kristo. O kay Jesus, kaya mga Christian eh. Di ba? Tatanggap natin ang mga bagay dito, kapangyarihan ng Diyos na nagtuturo sa atin mamuhay bilang isang maka-Diyos. Ulitin ko, hindi masama, hindi, kasi minsan ganito eh, ang konsepto ng buhay, pag sinabing ikaw ay galing sa church o nag-church ka, wow, banal, tapos na langit. Diba? Anong gusto mo?
Kasi pagka sinabing, mag-church ako, tahan, uuso ka. Lalampas ka sa langit niyan, lagi ka na lang dyan sa church. Anong gusto mo, maging demonyo? Sino dito gusto maging demonyo? Makademonyo, gano'n. Gusto ba natin yun? No. Alam niyo ba ang original na meron tayo, yung karakter natin? Holy. Kasi nung nilikha ng Diyos ang si Eva at si Adan, iginaya ng Lord eh. Sabi ng Panginoon, let us make man according to our image. At ang isang imahe ng Diyos doon, yung kabanalan niya. Kaya sabi mo sa iyo katabi, mabait ka talaga. Hindi totoo. Kung ikaw ay matigas ang ulo mo, hindi ka talaga matigas ang ulo. Mabait ka. Hindi ka mabait kayo. Mabait. Ang bawat isa sa atin hindi kabaitan kasi nilikha tayo kawangis ng Diyos. Hindi ka mukha na ganun. Hindi ka nyo kakamukha. You are wonderfully and fearfully made by God. Takot na takot ang Diyos yung ginawa ka. At ang unang-unang nilagay ng Lord yung kabanalan. Kaya ang tao may kabaitan. Totoo lang. Alam mo bakit meron pong leader ng gang, bakit may masamang tao, bakit may namamaril, bakit mayroong nananakit, bakit may nagmumura, bakit mayroong pumapatay. Alam nyo, influence yung mali lang kayong naging influence. Kaya mamili kayo ng kaibigan nyo. Mamili kayo ng inyong susundan. Mamili kayo ng inyong papanoorin. Mamili kayo ng mga influencer na nakaka-influensya sa inyo. Nakuha niya. Kasi ganun ang trabaho ng demonyo eh. I-influensyahan tayo eh. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung dagang minoridad na namarin sa Tacloban. Anong sinasabi nila? Narinig nyo ba yung kanilang i-interview sa kanila? Kung bakit nila ginawa yun? Bakit daw nila ginawa yun? Dahil binubuli. Bukod doon, binubuli ka lang, mamamahal ka na. Saan nila natutunan yun? Ang sabi ito sa Roblox. Roblox. Sino naglalaro nito? Hindi ko alam kasi yun eh. Kasi ang laro ko ng Pac-Man. Kaya ito may siya sa akin. Nakakain ako ng ghost. Si Pac-Man eh. Hindi, totoo lang. Tingnan nyo ito ha. Ito simple lang. Hindi ko kasi alam yung Roblox na yun. Pero, ito gusto ko maintindihan ninyo. Naniniwala ko hindi magandang influensya yan, kaya huwag nyo nalaroin yan. Ibigyan ko kayo ng sample. Alam niyo yung Power Rangers? Cute na. Yung Power Rangers. Palabas yun ng sa mga bata. Diba? Wala naman pa naman doon kasi yung Go Power Rangers. Diba? Eto. Anong epekto nito sa mga bata? Yung problema kasi yung mga, yung Red 1, Green 2, Pink 5, di ba? Grabe yun, Hawaii 7. Basta lima yan, na nagbabago ng anyo at nagiging superhero sila. Masama ba yun? Hindi naman masama, di ba? Pero tingnan niyo epekto sa mga bata. Pag nanood sila noon, okay, labanan. Ang kalaban nila, yung mga may sungay, yung mga demonyo ng robot, diba? Pagkatapos noon, nabawasan yung mga bata. Ako si Edwin! Ako si Dito, suntukan yun. May black eye. Ano nangyari sa'yo? Sasabihin ng magulang, sinuntok po ako ni Edwin. Bakit ka mayroong marka ng sa dibdib mo? Sinipa po ako ni Green. Ano nangyari? Nag-away-away. Masama ba yun? Tingnan niyo ang bakit. Yan ang epekto. Nagiging wild sila, ang mga bata, kasi yun ang napapanood nila. Suntukan, dahil yun ang sinaretuan, yung mga Power Rangers. Alam niyo ba kung bakit nagkakaganon? O bakit yun ang epekto sa mga bata? Nang ginagawa nila kung anong ginagawa na suntukan, nagkalaban-laban, fighting, bakit? Alam niyo ba kung sino yung, di ba may kanta, Go Power Rangers, ang ganda nun. Alam mo ba kung sino command post noon at kumanta noon?
Metallica. Mali ako. Santana. Hindi pala Metallica, Santana. Ang grupong Santana ay ang grupong metal band na kung saan nagre-ritual sila. At lahat ng kanilang nire-record na tape ay kanilang nire-ritualan. At ang lahat ng kita doon, kalahati noon, ibinibigay nila kay Satanas. Kaya ang demonyo, sumasalin doon sa mga bagay na kanilang ginagawa para maka-impluensya. Hindi natin alam. Bakit? Kasi ganyan ang demonyo eh. Hindi naman siya magpapakita ng mukhaan sa inyo eh. Sa inyo dadalhin doon sa mga tagong bagay na kung saan kinakagat ng masa, kinakagat ng mga kabataan. Doon ko lang naintindihan yung sinabi ni Ted Byron. Sabi niya, tingnan niyo ito. Meron silang suot, yung lalaking bata, yung partition, yung namaril, no? Meron siyang suot na ang pangalan, anong nakalagay na sa ano? Saan sabi no mercy sa... Ano yun? Grupo ng isang metallic band sa Germany, no? Na kung saan ang kanilang mga kanta is about rebellion. At ito, coincidence ba ito? Yung kabataang naman sa Florida, yung kabataang nanaksak sa Massachusetts, yung isang kabataang babae na namaril din somewhere in New Jersey yata yun. Tapos ito sa Tacloban, isang suot nilang damit. Coincidence ba yun? Hindi. Bakit? Ang mga bataan, ang nagunawa sa akin ng demonyo, patago ay yung karakter na meron tayo. Akala lang natin okay lang. Hindi natin alam, pinadadama tayo ng demonyo. In relationship, sa pamumuhay, sa pananalita, sa pag-iisip, lahat sinisira ng demonyo. Hayaan mo lang ba yan? Na hindi mo napapansin ang buhay mo palala ng palala. Samantalang pinipili ka ng Lord, kung dapat nga mayroong influencer, dapat hindi hiwamos eh. Dapat ikaw. Anong content dapat meron tayo? Our character. Diba iba't iba ang influencer para sila ay diba iba-ibang content, pero tinatawag ng libreng sakay. Natin yan. Yung Team Payaman, ano yan? Si Wamos, ano bang content ni Wamos? Kalokohan. May mga prank, mayroong mga pagtulong, di ba? Si Ibana, ano yung ginagawa niya? Yung siya, nag-disguise, tapos kasi natutulong sa kanya, tutulungan niya, di ba? Pero mukbang, di ba? Kain ng kung ano-ano, pati yung mga poste, kinakain. Anay ba yun? Di ba? Iba't ibang content para kumita lang. Pero dapat tayo mga Kristiyano ang influencer at anong content natin. Dapat ang content natin ang buhay natin ginagawa ng Panginoon. Paano ba tayo magbuhay bilang isang Kristiyano? Ano ba ang dapat makita sa atin bilang isang Kristiyano? Eto, okay, isa-isahin natin. Sabi dito, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa na sa sanlibutan ito. Upang makibahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ibig sabihin, sabi niya, maging katulad tayo ng Diyos. Maging katulad tayo ni Kristo kasi Christian tayo. You must be like Christ. So paano? Ito na, verse 5. Dahil dito, sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang merong tinatawag na ano ba ito? Pakiklik tayo. 7 supplements. Alam mo na yung supplements? Ano yung supplements? Ano pag sinabing supplements? Ano na naalala nito? MX3. Ano pa? Ano yung supplements? Di ba yun yung capsule, minsan yung capsule na yun, o kaya tablet na, pang ano yan?
pampalakas o pandagdag para makumpleto. Kasi meron mga hindi nakakakain, merong medyo hindi magandang appetite. Pag sila yung supplements, nakukumpleto. Ngayon, itong magkukumpleto sa pagiging Kristiyano natin. 7 supplements of holy life. O ano, sayin natin na, dahil dito, sigapin yung idagdag sa inyong pananampalataya para maging holy kayo, para maging banal tayo, ang pagiging mabuti. Pagiging mabuti. Amin. Ulitin ko, ulitin ko sa mga tao. Hindi, walang parte si Satanas sa buhay mo. Wala siyang ambag. Kaya yung kasamaan, hindi dapat nakikita sa'yo kasi walang part si Satanas sa buhay mo. Ang lumikha sa atin si Lord, ang nagbibigay ng hininga sa atin si Lord, ang nagpapagising sa atin sa umaga si Lord, hindi si Satanas. Kaya hindi masamang pag-uugali, kundi kabutihan. Tingnan mo, yung katabi mo, mabuti. Tapos tapikin mo, mabuti. Tanong, mahirap ba maging mabuti? Mahirap ba maging mabuti? Taas ang kamay, nanihirap pa maging mabuti ka. Di ba mas masarap gumawa ng kabutihan? For example, may nakita kang matanda, natatawid. Di ba kabutihan yun? Nalo, tawid tayo. Di ba? Pagkatawid mo sa matanda, ano nararamdaman mo? Na nakagawa ka ng kabutihan. Anong pakiramdam? Masaya. Di ba masaya? Di totoo, di ba? Tapos sabi ng matanda, hindi mo na ako tatawid eh. Hindi tayo dyan. Hindi. Kunyari naman. Kung tatawid tayo siya. Itinamit mo, anong pakiramdam? Di ba? Natutuwa ka ba luwa ng kasamaan? Pag nasuntot mo yung mo. Saya. Basta ng ilong. Tingnan nyo. Yun naman rin. Anong mangyari sa kanila pagkatapos? Masaya ba sila? Hindi. Ito nga sabi nung isa, 15 years old eh. So, beses na kung nagpaputok, yung warning shot lang, siya ang makakulong. Samantalang yung 14 years old, naputok ng 39 shot. 3 namatay, 15 ang sugatan. Hindi makakulong. Bakit? Kasi minor. Masaya ba siya? Hindi na magiging masaya. Tatatak na sa buhay niya yung kanyang kasamang ginawa. Sana magbago at sana matagpuan ang ginagawa niya. Hindi maganda gumawa ng masama. Pero sarap gumawa ng mabuti. Kaya mga kabataan, piliin gumawa ng mabuti. It is a choice. Pag kami pagkakapakil mo makagawa ng mabuti, mas mabuti gumawa kayo ng mabuti. Amen? So goodness, isa pa lang yan. Pangalawa, ating basahin natin. Dahil dito sinabi niyong idagdag sa inyong pananampalataya kabutihan. Sa inyong kabutihan, idagdag ninyo ang kaalaman, ang knowledge. Anong klaseng knowledge ito? Yung mga bagay ng pagkakaintindi sa lahat ng bagay, hindi ito yung knowledge na yun. Kundi knowledge to know who God is. Kilalanin mo ang Diyos. Isang mabilis. Pastor, sino ang Diyos sa iyo? Sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Ha? Oo nga, si Jesus. Sino? Kung kilala mo, hindi ka mag-iisip. Di ba? Sino tatay mo? Hindi mo kilala ang tatay mo. I'm sorry. Sino tatay mo? Oh, di ba pati? Di ka pag ako ng tulong na ano? Di mo kilala ang tatay mo? Ano sakto? Ano yung coke ba ang tatay mo? May ibang pa ito. May ibang pa ito ba? Yung tatay mo, ano kilala? Medyo may buwan tayo. Sino tatay mo? Di ba kilala mo ang tatay mo? Hindi ka na mag-iisip na maliban na lang, mayroong kwento kasi ito ganyan. Hindi ba lang kita tatay mo? Pero alam mo pangalan niya?
Pangalan mo paano? John Paul. Is kilala mo diba? Naliban na lang iba ang kwenta ng buhay mo kung lahat hindi mo pinagkakay. No God who is. Diba? Alam mo pag nakilala, di ba ganito? Pag gusto mo makilala yung isang tao, may inaalam ka sa kanya. Di ba lalo na pag nakita mo, expatan mo. Itong babae mo na. Gusto ko siya makilala. Ganun ako dati. Nung maloko pa ako noon, na hindi pa ako ganun kainit sa Lord. Pag may nagustuhan akong babae, gusto ko siya makilala kahit ang pangit ko. Oo. Inaalam ko kung ano yung kanyang interest para mabuha ko yung kanyang pansin. Inaalaman ko, mga mahilig sa mga banda. One time, kumuha ako ng drumstick. Ginagano ko. Kasama ko yun. Grabe yung gig natin kahapon, ano? Magdama ka ganun ito. Dali, kabiging-biging. Sabi, nagbabanda kayo. Kung naman. Ito naman mag-drums. Makuha mo lang yung attention. Di ba gano'n? Inaalam mo kung anong meron sa kanya. Inaalam mo yung mga bagay na kung saan naglalabi sa inyo. Tanong, di ba pag nakilala mo ng isang tao, nakita mo mag-espang ng pag-ugali, gusto mo ba ba siya makilala? Hindi na, aagwat ka na. Pambihira pala yung amoy tokchang. Amoy talangka eh. At saka yung daliri niya sa pahawa, no? Patay ang tatlo. Yung pagkada yun. Pero, mga kabataan, pakinggan nyo to. Walang bagay na pamit sa Diyos. Kilalanin mo siya, mapapaibig ka sa Panginoon. Oo, totoo lang. Try to know God who is. Kilalanin mo si Jesus. Grabe, ang daming magandang bagay kay Jesus. At masasabi mo, Lord, gusto ko pagkang makilala. Kilalanin mo siya sa buhay mo. Try to know Him. Yung knowledge, yung kaalaman patungkol sa Kanya. Basahin mo kayo ng mga salitaan yung lahat yun. Umating ka sa gawain ng Panginoon, nakikilala mo ang Panginoon, malalaman mo ang mga bagay patungkol sa Kanya. Amen. Knowledge. Next. Sabi dito sa verse 6, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Self-control. No? Sino dito hindi mo kayang pigilin sa sarili mo? Ay na naman siya. Ayun. Bakit? Meron ba ilang pagkatao? Alam ka si Sansui? Alam mo si Sansui? Mayroong 7 katauhan. Di ba yung kalaban ni Eugene? Alam niya sa Ghost Fighter? Di ba? Si Sansui ang kalaban niya may 7 katauhan. Ano ba nang alam na? Ano bang alam yung panood dito? Kasi nung kailan lang naman yung Ghost Fighter, di ba? Di ba yung si Sansui, may 7 katauhan na kalaban ni Eugene? Kapatid, kaya mo kontrolin ang sarili mo sa paggawa ng mali. It is your choice. Life is a choice. Wala akong magawa eh. Nakita mo lang sarili ko na handong eh. Ano ka? Mayroong sumasabing espiritu na gano'n ka rin. Ayoko dyan! Gano'n, wala akong magawa. Diba? Ang ginakita mo sa sarili mo, umiinom ka na doon. Lumipad ba yung baso sa bibig mo? Lumipad ba yung droga sa bibig mo? Naandun ka ba sa hotel? Dahil pinilit ka ng katawan mo? Hindi, it is your choice. Ikaw ang pumili noon. And you must have self-control. Sige nga, sabihin niyo, hindi. Sabihin niyo, hindi. Humili ka kayo. Tapos sabihin niyo, ayaw. Ayaw niyo palingunan. Bakit hindi kayo makaayaw sa masama? Dahil hindi niyo kaya kontrolin sa sarili niyo. Ikaw din niyo eh, sabi niyo, ayaw. Diba? Kaya niyo mag-desisyon at kontrolin na sarili niyo. Pangalawa, for us to become holy, we must have self-control.
o pagpipigil sa sarili. Ano pa? Next, verse 6. Sa iyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, endurance. Diba? Sa pamagiging matatag, mga kabataan na may problema, hindi lang mga magulang, hindi lang matatanda, even kayo, dadaan kayo sa mga sitwasyon na mabibigat. And you must have endurance. Kaya yung magtyaga, magpakatibay kayo. Sa mga tukso, kaya yung endure yun. Kaya yung paglabanin yun. Kaya yung mapaglabanan, maging matatag kayo sa mga tukso at problema na ibabato ng kaaway. You must endure it. Diba? Diba pagka gusto ninyo, nagagawa nyo eh. Matatag eh. Diba? Hindi tayo mahina kapag tayo nasa Panginoon. So let us endure. Next, sa verse, sana ko, 6. Yan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Isa sa supplement is godliness, ang pagiging makadiyos. Piliin lagi natin ang Diyos sa ating buhay. Lagi natin piliin na si Lord ang manguna, si Lord ang una, si Lord ang dapat priority ng buhay natin. Hindi ito pagiging religyoso, hindi ito pagiging devoto. Pero in every our lives, we must put God first and become godly. Amin ba? Always choose God in what you do. Sa lahat ng gagawin mo, sa bawat desisyon, piliin mong Lord. Hindi mo na kayo pangalanda ka na, oy, godly ako ha. Hindi. Nakikita yon sa bawat kilos at desisyon na gagawin natin. Sa pag-aaral mo, pwede ka maging godly. Diba? Sa iyong pagtatrabaho, pwede ka maging godly. Pag inuuna natin ang Lord at pinapriority natin ang Diyos din, godliness ay nakakapit sa atin. Amin ba? O, pang-ilan na to? Pang-5. Pang-6, verse 7. Affection. Sabi dito, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. Pagmamalasakit sa ating kapwa. Bukod sa pagiging mabuti, nagkakaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa. Dati wala tayong pakialam. Sarili lang natin ang mahalaga. Ngayon hindi na. Nagkakaroon na tayo ng malasakit sa ating kapwa. Kaya nga si Reyna, in-invite yung kanyang dalawang kaibigan. Si Sean, nagmamalasakit kay Kim, in-invite niya si Kim. Si Kim, nagmamalasakit siya kay Rachel, in-invite niya si Rachel. Si Rachel, nagmamalasakit kay Lovely, in-invite niya si Lovely. At ngayon, naniniwala ako, dahil mararamdaman ni Lovely yung malasakit sa kanyang kapwa, susunod meron na ito kasama na kaibigan niya. Bakit? Kasi anong minamalasakit natin? Mapapahamak kong friend ko eh. Ang gulo-gulo ng friend ko eh. At kung ano-ano eh, kaya dadalhin ko to sa Lord. Yun ang totoong kaibigan. May malasakit sa kanyang kapwa. At ang the best na malasakit mo, bring your friend to God. Diba? Kaysa dalhin mo yan sa masama, dalhin mo yan sa Diyos. At yung palasakit natin sa Panginoon, kasama yan to supplement our holy life for God. And last but not the least, sabi dito, ang iyong pagiging makadiyos at pagmamalasakit sa kapatid at sa iyong pagmamalasakit sa kapatid ay ang pag-ibig. Love. For us to have a holy life, ang karakter ng isang Kristiyano ay pagmamahal. Hindi ito yung pagmamahal na akin mo pala sabi di ba sa pagmamahal. Tatlohin mo kaya girlfriend. Para maraming pagmamahal. Sagutin ko kaya silang 5 nagmiligaw sa akin para maging pagmamahal ko. Hindi yun. Ang pagmamahal na sinasabi ni Grace yung godly love. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa iyong mga magulang, pagmamahal sa iyong mga kaibigan, pagmamahal sa mga daan ng abaligid sa iyo, pagpapahalaga sa kanila. Amin ba? Lalangin sa Diyos. Paano ba natin mamahalin ng Lord? Sa pagiging obedient natin sa Diyos. Amin ba?
Tingnan niyo to. Wala nang kasunod. Kasi ang sumunod na, ang katangian iyan, ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin. Ang tingnan niya sabi ha, ang mga katangian yan, ang kailangan natin taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa bagong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ipinapayo dito ni Apostol Pedro na ang pitong ito ang maging ang pagyamanin natin sa ating buhay. Ang gawin natin, ang pagyamanin yung sabihin, lagi natin gawin. Kaya tingnan nyo, pito siya. Bakit kaya pito? Di ba kayo nagtataka, bakit pito ito? Sa tingin niya, bakit pito? Goodness, knowledge, self-control, endurance, godliness, affection, and love. Bakit? Bakit pito? Sige nga, kung kayo ay malikot ang inyong pag-iisip, bakit pito to? Wala nang kadugtong eh. Pito lang yung sinabi doon eh. Bakit? Ano ba, bukod sa number ni Lord, panlaban siya sa 7 deadly sin. Paglaban sa 7 deadly sin, may punto. Pero may gusto kong marinig. Bakit pito? Bukod sa number of God dito, paglaban sa 7 deadly sin, bakit pito? Yes! Dahil araw-araw dapat tayo ibanan, pito ang inilagay ng as salvation. Totoo, kasi araw-araw dapat maging banal tayo eh. Hindi pa pwedeng linggo lang. Kasi yung mga tinatawag na Christian, Sunday lang. Pagdating ng Monday, hindi na Kristiyano. Yung sinasabi nila, kapag ka Sunday, praise the Lord. Pagdating ng Monday, praise the Lord. No, we must be a Christian every day. Araw-araw. Sabi mo nga siya kagabi, isang linggo kang Kristiyano ha. Hindi isang araw lang, hindi isang linggo. Okay, tanong, paano? Ito nga ang tanong eh. Ang dali naman kayo ipayo eh. Ang dali naman gawin eh. Ang dali naman sabihin sa atin, di ba? Magpakabalal ka, magpakabuti ka, magpaka-Diyos ka. Ang dali nun. Tapos ikaw naman, pala na sige. Pero mayroong galaw sa isip nyo, paano nga, Pastor? Ang hirap eh. Ang daming tukso. Paano nga ba? Madaling sabihin na maging mabuti, maging karoon ng self-control, endurance, godliness, affection, love. So, bawat araw dapat gawin. Paano nga ba? Kapatid, manalamin ka. At dapat sa salamin na titingnan mo, ang makikita mo si Kristo. Dapat sa bawat araw ng buhay mo, dapat lagi mong titingnan si Kristo. Pagrubahin niyo ako. Kailangan magkaroon ka ng pattern. Dapat magkaroon ka ng magkaroon ka ng set of priorities. Set ng iyong anong tawag doon? Yung gagayahin mo. Pattern. Standard. Dapat kung gusto mong mabuhay na may kabanalan, dapat mag-set ka ng standard. Ano may iba yung pag-isip Kristo? Na dapat everytime natiting ka sa sarili mo, gusto mong makita si Kristo. Siya ang gayahin natin. Be like Jesus. Be like Christ. Siya ang gawin natin standard. Hindi kung ano pa man. Hindi ang mundong ito. Hindi ang gusto mo. Hindi ang mga bagay na ideolohiya mo. Hindi si Kristo. Pag siya ang sinatong standard sa sarili na gusto mong gayahin siya. Ito ang mga bagay na makikita mo sa kanya. Compassion and loving. Servant leader. Forgiving and merciful. Humble and gentle. Obedience and righteousness. Wise and discerning. And patient and self-control. Kapag siyang ginawa mong example, pattern, standard ng iyong buhay, then, lalakad ka sa mundong ito na katulad niya. Ang tanong, paano? Ask the Lord. Sabi mo sa Lord, gusto ko naman talagang sumunod sa iyo.
ang tanong, handa mo pag-isuko sa sarili mo sa tuloy. Kasi pag sinabi mo, Lord, ikaw gusto ko maging standard. Gusto ko ikaw maging katulad, matularan ko. It is a decision. Isa itong desisyon. At kapag nag-desisyon ka na gayahin si Kristo, you will allow yourself to be like Him. Papatayin mo ang gusto mo. Papatayin mo ang sarili mo. Kung gusto mo. Pero kung hindi mo gusto, hindi mo natili kang gumawa ng masama. Patuloy mong ilagay ang sarili mo sa kumunoy ng kasalanan mo. Kasi gano'n lang naman yun eh. Pag pinili mo si Kristo, tatalikod ka sa demonyo. Pero pag hindi mo pinili si Kristo, isa lang ibig sabihin ng pinili mo ang demonyo mo sa iyong buhay. At naniniwala ko walang pipili dito. Patunayan mo. Tayuan mo. Mag-desisyon ka. And let the Lord. Let the Lord. Ibigay mo sa Lord ang desisyon mo. At sabihin mo, Lord, I want to be like you. Gusto mo maging katulad. Hindi nang ano pa magbago. Hindi nyo. You want to be like Jesus? Ito sabi ko. Hindi nyo. If you really want to be like Jesus, be the one who stay with everyone else. Walk away. Be the one who forgives when it is undeserved. Be the one to show grace whenever else casting stone on you. Be the one to show love even when they betray you. Because that's who Jesus was. Gusto mong maging katulad ni Jesus, you have to endure everything. Kapag binabato ka, pahanin mo sila. Pag iniwan ka, walang problema. Mag-stay ka sa kanila. Kapag ka ikaw ay hindi deserving yung ibang magpatawad ka kahit hindi deserving yung papatawarin mo. Ganun si Jesus. He always humble himself. Hindi nagmamataas, hindi nagmamagaling. Lahat ng bagay na maganda nasa kanya. Be like Him. Siyang gawin nating sample, siyang gawin nating standard sa buhay. At mangyayari yun, you allow God to enter into your heart at maupo siya dyan. At hayaan yung kontrolin ng tayo ng Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang nangyari sa atin for us to be like Him. Parang ganito. Pag lagi kayong magkasama, anong sinasabi ng mga tao? Kamukha na kayo ha? Di ba? Ba, lagi naman. Magkadikit ng inyong ano. Ito pa. Iisa na puso nyo, magandito na puso nyo, at saka halos magkamo. Ano to yun? Pag kayo lagi magkasama, magkadikit, magkausap, araw-araw, lagi magkasama, nagiging magkamukha kayo. Di ba? Hindi nyo napapansin yan. Kahit yung mag-asawa, nagiging magkamukha. Bakit? Araw-araw sila magkasama eh. Gusto nyo maging kamukha si Jesus? Gusto nyo maging katulad ni Jesus? Araw-araw dapat siya kasama mo. Eh hindi eh. Minsan kasama mo si Satanas eh. Kaya yung parte ng buhay mo, yung kalahati kamukha ni Jesus, yung kalahati may sungay. Bakit? Kasi hapak eh. No. Araw-araw mong kasamahin si Jesus, magiging kamukha ka niya. Magiging kamukha mo siya. Bakit? Kasi siya ang lagi mong kasama. Sa bawat araw ng inyong buhay talaga, sino kasama niyo? When you wake up early in the morning, up to whole day, up to night, sino kasama? Sino kausap mo? Sino kahalubingin mo? Kaya hindi ako magtataka. Kung hindi nabubuhay na may kabanalan, kung si Jesus araw-araw kausap, araw-araw kasama mo. Kaya hindi ako magtataka. Kung hindi nababago ang buhay mo at ang gaspang na ugali mo, kasi araw-araw kasama mo sa Satanas. At inaalaw mo siya na mag-tigotor mo. It is a decision today. Sino yung gusto mong kasama? Sa Diyos ka lang ba? Let us imitate Christ. At paano yun? Papasukin natin siya sa atin. Siya lang. Wala na, diba? Amen?